Magandang tanghali po sa ating lahat and welcome po sa ating press conference or pulong balitaan hinggil po sa ating binabantayang bagyo sa kasalukuyan, si Tropical Depression Bising, ngayon pong ika-4 ng Hulyo 2025. At kasama po natin ang ating mga key officials ng DOST Pag-asa, gayon din ang ating mga resource speakers na siya naman po ang magbibigay sa atin ng impormasyon hinggil sa ating binabantayang sama ng panahon. At para umpisahan formally ang ating press conference or pulong banitaan ngayong tanghali, ay makasama natin ang ating officer in charge ng Office of the Administrator na si Engineer Roy Badilla. Thank you, Dondi, at magandang umaga po sa ating lahat. On behalf of our administrator, si Doc Nats, who is also attending an equally important meeting sa DOST, welcome po sa ating press conference for the tropical cyclone Bising. Ito po yung pangalawang tropical cyclone na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. So siguro before we start ng ating mga technical presentations, please allow me to thank sa lahat po ng media partners po ng Pag-asa in disseminating our warnings and informations. Yung mga nandito po sa DOST Pag-asa at saka yung mga nasa online. Napakaraming salamat po for joining us in this press conference. Yun lang po, maraming salamat. Dundi. Okay, thank you so much, Engineer Roy Badilla, ang ating officer in charge ng DOST Pag-asa. And para po sa ating unang presentation, hinggil sa ating binabantayang Tropical Depression Bising, ay makakasama natin ang Assistant Weather Services Chief ng Weather Division, none other than Engineer Christopher Perez. Magandang umaga po sa kanila. Nagpalabas po tayo ng ikalawang Tropical Cyclone Bulletin hinggil nga sa bagyong si Bising kaninang alas 11 ng umaga. At ipapakita po natin yung nilalaman na information regarding Bising at pati na rin yung nilalaman ng ating weather advisory with regards sa rainfall na dala ng bagyong Bising at ng habagat. So, unahin po muna natin yung latest satellite image animation. Makikita po natin na halos nasa northwestern boundary na yung tinatayang sentro ng bagyong si Bising. At kanina alas 10 ng umaga, ito ay tinatayang nasa around 280 kilometers west-northwest ng Calayan, Cagayan. Taglay po ng bagyong si Bising, ang lakas ng hangin, umabot hanggang 55 kilometers per hour, malapit sa gitna nito. Ang pagbugso naman, 70 kilometers per hour. Kumikilos naman sa direksyong west-southwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Bali si Bising po yung binabantayan nating low pressure ng mga nagdaang araw na nandito sa eastern seaboard ng Luzon. At yun nga, yung patuloy nating pagbibigay na update sa ating social media regarding the status of that particular low pressure na may potential na maging bagyo. Samantala, pansinin naman natin yung mga kaulapan dito nga sa western section ng Central and Southern Luzon at maging sa western section ng Visayas at Mindanao. Yan naman po yung umiral na habagat or southwest monsoon. So, dahil po sa bagyong si Bising, may nakataas po tayong Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito sa mga areas na naka-highlight ng light blue. Sa western portion ng Babuyan, western portion ng Ilocos Norte, at sa northwestern portion ng Ilocos Sur. So ito pong mga lugar na yan, posibleng makaranas ng mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin na may katamtaman hanggang sa maalong mga karagatan. Pag sinabi po natin may signal number 1, karaniwan, minimal to minor impacts lamang. Kasi ang hangin na dala po, or associated with signal number 1, naglalaro po sa moderate to strong lamang. So balit, hindi po natin dapat ipagwalang bahala, no? Kasi titingnan natin mamaya ano ba yung magiging status ng bagyo ito in the next 3 to 5 days. Yung mga katamtaman hanggang sa malakas na hangin, pwedeng magdulot yan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan, gaya nga po na nabanggit ko sa lugar na may warning signal or wind signal number 1. At posible na yung mga localized wind ay bahagya pang mas malakas dahil dun po sa epekto ng mga mountainous areas or yung exposure ng mga obstruction na pwedeng either makapag-amplify ng mga paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Samantala, in terms of rainfall or pag-ulan, bago po tayo pumunta sa ating rainfall forecast, balikan po natin yung na-monitor ng Pag-asang pag-ulan during the last 3 days. So makikita po natin, halos yung concentration ay nandito sa Northern Luzon area, simula po noong July 1,
July 2 at July 3. Meron din pong mga significant na pag-ulan dito sa western section ng Central Luzon. At the last 24 hours, meron nga tayong nakitang significant na pag-ulan sa Mindanao. So, kaya po natin binalikan yung last 3 days ay para may pakita sa ating mga kababayan na nag-uulan na sa mga ilang lugar na yan, lalong-lalo na dito nga sa Northern Luzon at saka western section ng Central Luzon. At kapag natuloy pa itong forecast range natin, in the next 24 hours po, no, makikita po natin ang concentration, halos nandito pa rin po sa mga areas na inulan na ng mga nagdaang araw. For example, may mga pag-ulan tayong inaasahan na 100 to 200 millimeters dito sa Ilocos Norte, simula ngayong araw hanggang bukas, samantala 50 to 100 millimeters of rain naman sa mga lalawigan na naka-highlight ng dilaw. So ano po ba ibig naming ipabatid sa ating mga kababayan? The last 3 days, nag-uulan na sa ilang bahagi ng Northern Central Luzon. At kung mag-uulan pa, posible pong may mga bahaging kalupaan na malambot na, lalong-lalo na po yung malapit sa mga paanan ng bundok. So, kung magkakaroon ng mga additional rains, not only within 24 hours, but sa mga susunod pang araw, for example, bukas hanggang linggo, at saka sa darating na linggo hanggang Lunes, dun sa mga areas na inulanan ng mga nagdaang araw, ay posible pong maging sanito ng mga biglaang pagguho ng lupa. And then, yun nga sa mga local officials natin, bantayan din po yung mga posibleng pagba sa mga low-lying areas. Samantala, balikan naman po natin ano yung inaasahang pagkilos naman ng bagyong si Bising. Makikita po natin sa ating forecast track, intensity currently nasa tropical depression. Pero, makikita rin natin na posible palang lumabas ito ng northwestern boundary ng ating area of responsibility ngayong araw. Inaasahan pa rin natin na posibleng muli itong pumasok ng PAR sa darating naman na linggo ng umaga. At pansinin din po natin yung intensity, no? Posible pang tumaas or lumakas ito from tropical depression, pwedeng maging tropical storm, hanggang dito pag reach niya yung pinaka-northernmost boundary ng PAR, we're not ruling out the possibility na bahagya pa itong lumakas into a severe tropical storm category. Ngayon, ito po yung reason kung bakit patuloy tayo ng monitoring kahit malayo sa kalupaan ng ating bansa, pero kung patuloy nga yung mga pag-ulan na dulot nito, nandiyan pa rin po yung mga pagbanta or banta ng baha at guho ng lupa. So makikita nga natin, posibleng pag pumasok sa linggo ng umaga, posible naman sa dating na Lunes ng umaga, ay lalabas na ito ng ating air responsibility. Kaya po dito sa Pag-asa, patuloy po tayong magpo-provide ng 6-hourly update sa pamamagitan po ng ating Tropical Cyclone Bulletin hinggil nga sa status ng bagyong si Bising. Samantala, tingnan naman natin yung iba pang product ng Pag-asa with regards sa mga localized rainfall advisory. Ito po yung rainfall advisory na ipinalabas ng ating Northern Luzon PRSD, Pag-asa Regional Services Division. Makikita natin naka-yellow warning sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Dala nga po yan ng epekto ng habagat at ng bagyong si Bising. Sa ibang bahagi naman po ng ating bansa, dito po sa Pag-asa NCR PRSD, nagpalabas din po ng rainfall advisory, although hindi naman siya color-coded, pero may binibigyan po tayong informasyon na posibleng magkaroon ng mga pag-ulan dito nga sa mga areas na naka-highlight po ng iba't ibang kulay. For example, light to moderate rains, inaasahan dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, Bulacan, at dito po sa ilang bahagi ng Zambales area. And then, currently, naapektuhan yung ilang bahagi ng Bataan, Pampanga, Tarlac, at ilang bahagi rin ng itong central and southern portion ng Zambales. So, aside from our Tropical Cyclone Bulletin, antabayanan din po yung mga localized rainfall advisory na ipinapalabas naman ng ating mga Regional Services Division para meron po tayong real-time monitoring ng mga nagaganap sa lugar natin with regards sa ulan at yung mga posibleng localized effect nito. So, ang susunod po nating update nga na Bagyong Bising ay papalabas mamayang alas 5 ng hapon. Yan po muna yung latest update natin regarding Tropical Depression Bising. Salamat po. Thank you very much, Engineer Christopher Perez, Assistant Weather Services Chief of the Weather Division. Ngayon naman po idako tayo sa ating hydrological updates na ibibigay sa atin ng ating kasamaan from the Hydromet Division, none other than Mr. Juan Paulo Pamintuan. Magandang araw po sa lahat ng ating mga nagsusubaybay at sa ating mga guests ngayon na member ng mga media.
magpo-provide po tayo ng hydrological updates concerning ating mga binabantayang mga dam dito sa Luzon at maging ang mga flood advisories na inisyu ng DOST Pag-asa. Simulan po natin sa mga dams dito sa may Central Luzon at Metro Manila. For Angat Dam, ang current water level po niya ay nasa 194.03 meters. And bumaba po siya in the last 24 hours ng 0.13 meters. Kita naman po dito sa trend na patuloy ang kanyang pagbaba in the last 7 days. So, ang kanya pong normal high water level o yung tinatawag din na critical or spilling level is at 210 meters. So, currently, nasa almost 16 meters pa ang layo niya sa normal high water level. Ang next po natin, Ipo Dam, na nasa Bulacan din. Current water level po niya ay nasa 100.44 meters. Bumaba po ito ng bahagya in the last 24 hours. And ang kanya pong deviation o yung layo niya doon sa normal high water level ay nasa 0.66 meters. So, kita rin po sa ating trend na medyo pababa rin in the last 7 days ang level ng Ipo Dam. Ang next po ay sa Lamesa Dam dito sa may Quezon City. Nasa 79.49 meters ang current water level ng Lamesa Dam. At bumaba po ito in the last 24 hours ng 0.10 meters. And ang kanyang deviation o kanyang layo mula sa normal high ay nasa 0.66 meters din. So, mababa po siya sa 80.15 meters na binabantayan nating overflow level ng Lamesa Dam. Sunod naman po natin yung cascading dam sa may Northern Luzon. Simulan po natin sa pinaka-upstream, pinaka-mataas, yung Ambuclao Dam. Currently, nasa 751.73 meters po ang water level ng Ambuclao Dam. In the last 24 hours, tumaas po ang level ng 36 centimeters o 0.36 meters. At malapit na po siya sa kanyang normal high of 752. 0.27 meters na lang ay maaari na niyang maabot itong normal high water level. Kaya naman po, ngayong alas 10 ng umaga, ang pamunuan po ng Ambuclao Dam ay nag-abiso ng pagbubukas ng isang gate nila. Binuksan po nila ito ng 0.3 meters na may kakibat na discharge o yung pagdaloy ng tubig palabas ng dam papunta sa ilog na 40 cubic meters per second o CMS. So itong pong 40 CMS ay mababa lang po na discharge. However, hindi po natin isinasantabi na posible po na magkaroon ng impacts ito doon sa ating Agno River na dinadaluyan ng tubig downstream from the Ambuclao Dam. Next po, ang downstream niya ay yung Binga Dam. 573.22 meters ang water level as of 8 a.m. Bumaba naman po ito in the last 24 hours by 0.78 meters. And malapit din po siya doon sa kanyang normal high water level by just 1.78 meters. So definitely po, binabantayan din po natin ito at inaantabayanan po natin ang abiso ng management ng Binga Dam kung sakali pong magpapakawala po sila ng tubig at magbubukas ng gate. At kung sakali po na mag-abiso sila ay tayo ay magpapalabas ng warning bago magpalabas ng tubig mula sa dam. And then yung pong pinaka-downstream, pinaka-mababang dam, doon sa cascading dams ay yung San Roque Dam sa may Pangasinan. Currently at 234.22 meters. Tumaas po siya ng 0.67 meters in the last 24 hours. And malayo naman po siya sa kanyang normal high water level. So nasa 45.78 yung kanyang deviation dun sa normal high of 280 meters. So hindi po natin nakikita na mataas ang posibilidad. So makikita po natin na tataas ang level ng ating San Roque Dam pero malabo pong maabot niya yung ating normal high. Balikan ko lang po yung sa Ambuclao Dam. Meron po tayong area na likely to be affected ng pagpapakawala ng tubig dahil lalakas po ang daloy ng tubig doon sa ilugan nila. No? So yan po yung barangay Ambuclao sa bayan ng Bocod sa Benguet. At for Pantabangan Dam naman po, nasa may Nueva Ecija, nasa 190.01 ang current water level niya.
tumaas din po ito in the last 24 hours. However, malayo rin po ito sa kanya normal high by almost 26 meters. So, hindi rin po nakikita na maaabot niya itong normal high. And then, next po, yung Magat Dam sa may Ramon Isabela. Nasa 182.66 meters ang current water level po niya. And tumaas po ng 0.59 meters over the last 24 hours. So definitely po, isa pa itong binabantayan natin na posible pong magbukas ng gate in the next few days kung sakali po na malakas ang pagulan over the watershed of Magat Dam. Kasi po, nasa 7.34 meters na lang ang deviation niya from the normal high of 190 meters. So alam naman po natin ang Magat Dam and its watershed, very sensitive po ito, no? Hindi siya tulad ng ibang reservoir and dam na konting ulan lang ay posible pong mabilis na tumaas yung kanyang water level. So again, kung sakali po na mag-abiso ng pagbubukas ng gate ay mag-i-issue po tayo ng warning, hydrological situationer, para naman po sa mga posibleng maapektuhan ng ating mga kababayan. And then, ang last po natin na monitor dam is Caliraya Dam sa May Laguna. Currently at 287.36 meters. Bumaba naman po ito ng 0.09 meters in the last 24 hours. So, kita din po sa trend na medyo pababa yung kanyang pattern in the last 7 days. So, dahil nga po meron tayong bukas na gate sa Ambuklao Dam, ay nag-issue po tayo ng hydrological situationer for Agno River. Nakasulat po dito ang area likely to be affected. Yun nga pong barangay sa Bocod Benguet, barangay Ambuklao. So, pinapayuhan po natin ang mga residente, ating mga kababayan at ang mga local disaster risk reduction and management councils na mag-take ng necessary precautionary measures. Kung ano man po ang kanilang mga aksyon na para sa pag-iingat sa kanilang mga kababayan ay kailangan na po nilang i-implement o gawin. At meron po tayong issued na general flood advisories over the most of Luzon. Kanina po itong 6 a.m. and ensuing mga issuances natin na mga intermediate. So, unahin ko po sa may Northern Luzon. May flood warning po tayo naka-issue for Region 1, Ilocos Region. Kita po dito sa mapa, may mga nakakulay ng pula, red. And then, meron din po tayong general flood advisory na naka-issue for Central Luzon, some parts of Central Luzon, and some parts of Region 4A, Calabar Zone. Naka-flood alert naman po tayo for NCR, Metro Manila, and then CAR, Cordillera Administrative Region, Region 2, Cagayan Valley, Region 4B, Mimaropa, at Region 5, Bicol Region. So, ine-emphasize po natin na flood warning, kailangan na pong mag-take ng appropriate actions, including evacuation po, ang ating mga kababayan at ating mga LGU. For flood alert naman po, need po maging alerto para sa mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa at kailangan pong mag-antabay ang ating mga kababayan lalo na nasa low-lying areas at nasa slopes ng ating mga kabundukan. Meron din po tayong flood bulletin na naka-issue over NCR Tulyahan River Basin. Ito po yung ilog na nakaka-apekto sa mga city ng Kamanava at Quezon City. So, water courses that are likely to be affected po niya ay yung mga dumadaan nga po sa Quezon City, Caloocan City, Malabon City, Navotas City, at Valenzuela City. Inaabisuhan po natin ang mga kababayan natin nakatira malapit sa ilog at nasa low-lying areas at nasa flood-prone areas na maging alerto sa mga posibleng flash flood dahil sa thunderstorms na dala ng habagat. Ganoon din po, meron tayong flood bulletin na naka-issue for Pasig, Marikina, Laguna, Debay River Basin. Ito naman po yung mga kailugan na dumadaloy sa mga bayan mula sa Rizal, Rodriguez, Antipolo, San Mateo, baba po yan sa Marikina, Quezon City, San Juan, Pasig, Makati, Mandaluyong at City of Manila.
So inaabisuhan din po natin ang ating mga kababayan na nakatira malapit sa kailugan, mga flood-prone areas na maging alerto tayo sa posibleng mga biglaang pagbaha dahil sa ulan, dala ng habagat. At gusto ko lang din pong ipaalala para sa lahat na ang mga produkto po ng Pag-asa, including the flood warnings, ay makikita po sa ating website. Dito po sa mapa, makikita natin yung ating general flood advisories. And also, kapag kinlik nyo po yung may flood na tab sa may taas, meron po tayong listahan ng mga river basin, mga flood advisories natin, mga flood bulletins, and meron din po tayong mapa ng general flood advisories. Nakikita rin po ito sa ating social media, sa X, sa Facebook, sa YouTube, and syempre, doon sa ating website. Yan lang po ang update from Hydromet Division. Maraming salamat po. Okay. Thank you very much, Mr. Paulo Pamintuan, our on-duty specialist from the Flood Forecasting and Warning Section. Ngayon naman po idako tayo sa ating second half ng ating press conference. Pero bago yan, allow me to first acknowledge the presence of various media organizations joining us right now in this press conference. We begin with the PTV, Radio Pilipinas. We also have our friends from Net25, the Inquirer Media Group. We also have Billionaire News, GMA Integrated News, including Super Radio DCBB. We also have ABS-CBN. We also have DZRH. And of course, we also have our friends from EuroTV News, Daily Tribune, and UNTV, and many others. Okay po? And we are also being viewed live sa ating official social media accounts sa Facebook, gayon din po sa ating YouTube. And of course, we also have our colleagues and key officials who are here to answer all your queries. We begin, of course, with our OIC, Engineer Roy Badilla. We also have our Deputy Administrator for Admin and Engineering Services, Ma'am Shirley David. We also have our division chiefs and OICs, beginning with Ms. Samantha Christine Monfero, the officer in charge of the Weather Division, Engineer Lorenzo Moron, the chief of the Pag-asa Regional Services Division for the National Capital Region, or NCR-PRSD. We also have Engineer Oscar Cruz, the officer in charge of the Hydromet Division, as well as other PRSDs, particularly North Luzon, South Luzon PRSD, Visayas PRSD, and Mindanao PRSD joining us online. Now, the floor is open for any queries para sa ating mga media partners. So, lapit lang po siguro para marinig tayo, no? Sige. Microphone? Sige, siguro po yung ano na lang po. Ano po yung possible, sorry, pa-reiterate na lang po ulit nung magiging asahang weather sa Metro Manila po. And kung uulanin man po, ato po ba from habagat or from bagyoks? Kasi babalik dun sa forecast. Posible. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, Lawrence po from NCR-PRSD. So, sa ikipag-ugnayan po natin sa ating mga regional forecaster. So far, ang nararanasan natin ngayon, although enhanced din ito ng habagat, pero nakikita natin na eventually medyo magda-die down ito dito sa Metro Manila, at least for Metro Manila for now. And then nakikita natin yung medyo concentration ng enhanced ay papuntang Central Luzon. Kagaya nga po nung pinakita kanina na mayroon tayong current rainfall advisory in many parts of Central Luzon. So sa ngayon, sa Metro Manila, in the next hours, medyo magkakaroon lang siya ng mga localized thunderstorm. So most likely, mga thunderstorm advisories ang ipapalabas natin dito. But we are not discounting the possibility, kasi nandyan pa rin naman yung habagat. Kasi kung mag-re-entry yung bagyo at talagang nakikita natin na talagang magiging persistent yung habagat, we are not discounting the possibility
possibility na mag-reissue tayo ng mga heavy rainfall warnings. But for now, nakikita natin na medyo magiging localized yung mga warnings natin in terms of thunderstorm for Metro Manila. So pwede sir, bukas and sa Sunday maaraw yung aasahan na pwedeng magkaroon na rin ng ano? Yes, ma'am, so far, mga localized na lang yung aasahan natin. Thank you. Hello po. Papakita nga pala. Mamayang hapon po, no, lalabas na sa PAR pagkatapos magkaka-re-entry. Ngayon ho ba may nakikita pa ba tayo na ibang cluster ng clouds or iba pa na nandyan sa may Philippine Sea na pwedeng sumunod na sama ng panahon or maging bagyo sa mga susunod na araw? So, sagutin na lang po natin tanong regarding sa tanong ng DCWB kung may potential bang maging bagyo dito mga cluster of clouds sa eastern seaboard ng ating bansa. So far, nakikita po kasi natin, ito yung parang pinakang trough nitong si Bagyong Bising, no? At pinakita nga po natin sa forecast track in the next 3 to 5 days, si Bising magmumove almost in the northeastern direction palabas ng PAR. And hindi pa rin po natin kinakikitaan ng potential for any significant development itong cloud cluster east of Luzon. Pero continuous monitoring din po tayo, gaya ng pag-monitor natin kay Bising at sa Habagat, sir. Thank you po. Thank you very much. Baka may mga tanong pa po yung ating mga kaibigan sa media. Mga tagapag-asa. So habang hinihintay po natin yung ibang tanong, meron pong tanong dito sa FB online. No? So, bakit daw po mabagal ang galaw ng bagyo? From Russell John Taranco Tolentino. So, maganda katanungan po yan, bakit mabagal ang paggalaw ng bagyo? Kasi sa mga mas mataas na level po ng ating atmosfera, may dalawang anticyclone or ridge ng high pressure na parehong nag-exert ng impluensya sa movement nito. Hilaga ng bagyo at dito sa timog silangan ng bagyo, mayroong tinatawag tayong upper level ni anticyclone. Iyon po yung dalawang nag-exert ng influence to the point na nagiging erratic or halos nagiging mabagal ang pagkilos nito. Pero sa masusunod na araw, nakita natin kanina sa forecast track na yung inaasahan natin bakit aakyat itong bagyo panorte. Yung anticyclone sa hilagang bahagi po nito ngayon, inaasahan natin na sa masusunod na araw ay kikilos na palayo ng bagyo. At yun yung isang magiging dahilan kung bakit itong si Bising ay nasa natin biglang maghihilaga, then hilagang silangan na pagkilos sa mga darating na araw. Pero sa ngayon po, yun nga, dalawang anticyclone, upper level anticyclone, ang sa kasalukuyan, nag-aagawan para ma-impluensyahan yung movement ng bagyong si Bising. Okay, thank you Sir Chris. Baka may tanong po ang ating mga kasama. Meron pa pong isang katanungan dito from FB or Facebook. This one comes from Virgil Valencia. So, ang tanong niya is kung may mabubuo pa daw na low pressure area by next week at posibleng humatak ng habagat. Sir Chris? I think nasagot na rin po kanina yan nung tinanong kasama natin sa Double B. Pero sagutin ko na rin po. Sa ngayon, in the next 3 to 5 days, ito pong si Bising lang ang subject for monitoring natin. At bagamat may mga cloud cluster nga dito sa Pasipiko, Karagatang Pasipiko, sa ngayon po ang outlook natin ay malit ang chance ang magkaroon ng bagyo, but continuous monitoring po tayo para for any development, changes in the weather scenario, ay agad po natin ma-inform yung mga kababayan natin. Okay, thank you. Baka may tanong po ang ating mga kasamahan sa pamamahay. Si Sir from EuroTV. Sige, Sir. Hello. Good afternoon po, sir. Since nasabi niyo naman po na yung direction po ni Bising is northwest po, is there any possible na mag-change direction po siya? Yung nakikita natin scenario, gaya nga ng explanation natin kanina, once na yung upper level na anticyclone, hilaga ng bagyo, ay kumilos pasilangan, ito po isang magiging dahilan kung bakit itong si Bising, paglabas ng PAR ngayong araw, ay posibleng
lumiko at pumasok uli ng PAR at kumilos nga palabas ng PAR dito sa northern boundary sa mga susunod na araw. So sa ngayon, yun po yung nakikita nating scenario. At kung babalikan naman po natin yung forecast track para himay natin, makikita natin na pwedeng in actuality na pagkilos nito ay dun sa exact location ang magiging pagkilos or anywhere inside the area of probability po. Wala naman pong chance na tumama siya po sa northernmost. Well, kung titingnan po natin, no, ito pong forecast track nagpapakita ng pagkilos ng sentro ng bagyo. Pero i-consider natin yung lawak nito in terms of kilometers. Kahit po ang bagyo natin, yung sentro ay offshore, pwede pa rin pong maapekto ng ilang bahagi ng ating extreme northern Luzon area. Kaya kung mapapansin po natin, yung sentro natin offshore, pero meron tayong nakataas na wind signal number 1 sa ilang bahagi nga po ng Dulong Hilagan Luzon. Yun po. Thank you, sir. Thank you po, sir. Baka may mga ilang tanong pa po tayo. So kung wala na pong katanungan, ay perhaps we can now go on with the closing ng ating press conference. And to formally cap off our press conference this afternoon na po, no, ay makakasama natin ang ating Deputy Administrator for Administration and Engineering Services, none other than Ma'am Shirley David. Salamat, Bernard. Una po, nais ko muli magpasalamat sa ating mga media partners na walang sawa pong sumusuporta sa pag-asa sa pagkakataong ganito. At pangalawa po, sa ating mga kababayan, lagi po tayong mag-antabay sa impormasyon na ibibigay ng pag-asa tuwing nagkakaroon po tayo ng update. Lalo na po yung nabanggit kanina ng ating hydrologist, yung tungkol po sa Amboklaw at yung posible po sa Magat. So it only confirms po yung nabanggit kanina ng ating ni Sir Chris, yung pong mga pag-ulan na the last 3 days. Makakaasa po kayo ng pag-asa ay lagi pong nakaantabay kay Tropical Depression Bising at makakaasa po kayo sa aming pong update na laging ipalalabas. Maraming salamat po muli. Okay, thank you very much, Ma'am Shirley. And that formally concludes our press conference ngayon pong ika-4 ng Hulyo 2025. So manatili po tayo. Ayan, so muli po marami pong salamat sa lahat na nakibahagi sa ating pulong balitaan or press conference. Magantabay po tayo sa mga updates na ipalalabas ng pag-asa sa mga susunod na pagkakataon through our social media and at the same time dito po sa ating opisina. Maraming pong salamat at mag-ingat po tayo.